Sa bawat umaga, halos sabay na nagigising si Mia at ang mahina niyang ina na si Aling Rosa. Sa maliit nilang inuupahang bahay malapit sa terminal, dinig na dinig ang mga businang dumadaan pero nasanay na sila. Maaga pa lang, gigising na si Mia para maghanda ng almusal nilang dalawa. Isang simpleng kape para kay Aling Rosa at tinapay para sa kanya. Kahit pagod, hindi niya ito alintana. Ang mahalaga sa kanya ay hindi magutom ang ina bago siya pumasok sa trabaho. Habang inaabot niya ang gamot nito, marahan niyang sinasabi, "Ma, iinom na po kayo ha, babalik agad ako pagkatapos ng shift ko." Tumango lamang ang ina, mahina at nakangiti, proud sa anak niyang napakasinop at napakabait. Paglabas ni Mia, dala-dala niya ang maliit niyang sling bag na gulang na sa tagal at ang ID niyang laging nakasuot sa isang asul na lanyard. Sumasakay siya ng jeep papunta sa malaking gusali ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho bilang front desk staff. Sa bawat biyahe, hindi niya maiwasang tumingin sa malalaking billboard ng mga taong matagumpay. Iniisip kung darating din ba ang araw na makakaangat siya. Mabigat man ang buhay, hindi iyon nagiging dahilan para tumigil siya sa pangarap. Kapag nakatingin siya sa bintana ng jeep, pakiramdam niya lumalaban siya sa mundo. Kahit pagod, kahit kulang sa pera, basta para sa ina, hindi siya susuko. Pagdating niya sa gusali, bumungad agad ang malamig na hangin mula sa aircon at ang kilatis ng mga empleyadong papasok pa lang. Nakasuot siya ng asul na uniforme, maayos at malinis kahit luma. Binabati niya ang guard, "Good morning po, Kuya Joel," at ngingiti lang ito bilang tugon. Pagkapasok niya sa lobby, sasalubong agad sa kanya ang mga ngiti ng ilang kaibigan sa trabaho. Sina Liza at Miko na madalas tumutuling sa kanya kapag sobrang dami ng kliyente. Kahit may mga empleyadong matapobre o hindi kumikibo sa kanya, sanay na siyang ngumiti at magpakumbaba. Hindi siya nagrereklamo. Ang gusto niya lang ay magtrabaho ng tahimik at mag-ipon para sa kinabukasan nila ng ina. Pag-upo niya sa front desk, inayos niya ang mga papeles, niligpit ang mga ballpen na nakausli mula sa kahon, at inayos ang queuing system. Sinimulan niyang i-check ang emails at schedule para sa araw na iyon. Ganitong-ganito ang araw-araw niya. Maaga, tahimik, trabaho lang, walang arte. Maraming sumasabay na kliyente, pero kilala siya sa pagiging pasensyosa kahit ibanat pa siya ng iba ng masasakit na salita. Pero kahit ganoon, may mga sandaling hindi niya maiwasang maapektuhan. Tulad noong nakaraang linggo nang may kliyenteng sinigawan siya dahil nalito sa requirements. Tiniis niya ang kahihiyan kahit ramdam niya ang pag-init ng tenga niya at nang makaalis ang kliyente, tahimik siyang pumasok sa CR para umiyak sandali. Pagkatapos ay lumabas ulit na nakangiti kahit parang nananakit ang dibdib niya. Pero kahit gaano kasakit, hindi niya ito kinuwento para sa kanya. Tungkulin niya bilang anak na protektahan ng iisang taong nagpalaki at nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Ngayong araw na ito, iba ang hangin sa loob ng kumpanya. Parang may paparating na hindi niya alam. Hindi man niya alam kung bakit, pero mas maaga siyang kinabahan. Mahaba ang pila ng mga kliyente, mas maingay kaysa dati, at tila mas mabilis uminit ang mga ulo ng mga tao. Habang inaasikaso niya ang pangalawang customer ng araw, narinig niya mula sa likod ang malalakas na yabag ng high heels. Hindi niya agad pinansin pero may malamig na pakiramdam siyang gumapang sa batok niya. Pagharap niya, nakita niya ang isang babaeng naka all-white designer outfit, may mamahaling bag, pulidong makeup, at tingin na parang hinuhusgahan siya mula paa hanggang ulo. Nakataas ang kilay nito at bago pa siya makapagsalita, nagsalita ang babae ng malakas na, "Ikaw? Ikaw ba ang front desk dito? Bakit ganito ang itsura mo?" Napatigil ang buong lobby. Si Mia nahinto rin pero agad niyang pinilit ngumiti
Ma'am, good morning po. How may I assist you po? Pero hindi tumigil ang babae. Assist? Paano mo kuya assist kung ikaw mismo mukhang kailangan ng tulong? My gosh! May mga ibang empleyado ang napatingin sa eksena pero walang lumapit. Takot sila. Kilala nila ang babae. Si Regina, isa sa pinaka-aroganteng kliyente na anak ng isang malaking investor ng kumpanya. Kahit wala itong posisyon, kaya nitong magpasara ng isang buong branch kung gusto niya. Hindi pa man nagsisimula si Mia mag-input ng details. Bigla nang binagsakan ni Regina ng makapal na folder ang mesa niya. Kumalabog iyon ng malakas at halos mapatalon si Mia sa gulat. Natahimik siya sandali. Nanginginig ang kamay habang pinupulot ang mga papeles na nalaglag. Nangingiti pa rin siya kahit ramdam niya ang pamumula ng pisngi niya sa hiya. Bilisan mo! Sigaw ni Regina. Hindi ako may time para sa mabagal. Hindi kumibo si Mia. Kahit nabibingi sa kahihiyan, alam niyang hindi siya pwedeng sumagot kahit mali ang trato sa kanya. Ang kailangan niya ay trabaho at pera para sa gamot ng ina. Habang pinupulot niya ang huling papel at inaabot pabalik sa mesa, hindi niya napansin na maraming tao na ang nakatingin. May ilan pang nagbubulungan. Ang iba naman halatang naiiyak sa nakikita nilang pambabastos pero hindi magawang makialam. Si Mia, marigpit ang hawak sa papeles, pinipigilang manginig ang labi niya. Pilit niyang iniayos ang uniforme niyang gusot na, kakapulot ng papel. Hindi niya alam na iyon pala ang simula ng pinakamasakit at pinakanakakagulat na araw sa buhay niya. At sa gitna ng kahihiyang ito, may isang pares ng mata ang nakatingin mula sa pintuan ng gusali. Mata ng isang lalaking may presensyang hindi maikakaila. Tahimik na nagmamasin sa dahan-dahang pagguguho ng lakas ng loob ng anak niyang si Mia, nang hindi pa ito alam ng buong kumpanya. Pagkatapos ng unang pagbugso ng hiya kay Mia, hindi pa rin tumigil si Regina. Para bang nahanap nito ang bagong laruan na habang tahimik na inaayos ni Mia ang mga papeles, muling kumalampag ang mesa nang idiin ni Regina ang kamay niya sa ibabaw nito. Pakibilisan nga, hindi ko alam kung bakit ganito kabagal ang mga staff dito. Ano bang klaseng training meron kayo? Nakakahiya. Sobrang lakas ng boses niya na parang sinasadya nitong marinig ng lahat. Ang ibang kliyente ay bigla nang nagkunwaring may inaasikaso sa kanilang phone para hindi maipit sa gulo. Pero hindi rin maiwasang sulyapan ang pangyayari. Si Mia, bagamat halatang nanginginig, ay sinubukang mag-explain ng mahinahon. Ma'am, pasensya na po. Inaayos ko lang po ang system. Saglit lang po talaga. Pero imbes na intindihin siya, napahagalpak si Regina sa sarkastikong tawa. Ay nako, I'm sorry, I can't assist with that request. Habang tumataas ang tensyon sa lobby, unti-unti ring dumadami ang mga empleyado at kliyenteng nagmamasid sa kanila. Ang ilan ay nag-aalangan kung dapat bang makialam. May isa pang empleyado, si Lisa, ang naglakas loob na lumapit. Ma'am, baka po pwedeng ako na lang ang tumulong para hindi na ma-stress si Mia. Malumanay nitong sabi. Ngunit biglang hinarap ni Regina si Liza at galit na sinagot. At sino ka naman? Ikaw yung mukhang excited pumila sa sale, hindi ba? Natahimik si Liza, naiwasan ang tingin at dahan-dahang umatras. Hindi nakapagsalita si Mia, pero ang bigat sa dibdib niya ay lalo pang tumindi nang makita ang kaibigan niyang napahiya rin. Hindi niya gusto na nadadamay ang mga inosente dahil lang ayaw tumigil ng isang taong sobra ang yabang. Hindi pa dyan natapos ang pang-aalipusta ni Regina. Habang kinukumpirma ni Mia ang details sa system, bigla nitong hinila ang logbook sa kamay niya. Ano ba to? Bakit may mali dito? O napulot ka lang sa kanto? At tinanggap ka dito dahil kailangan nila ng staff? Napahiya si Mia. Kita ng lahat ang parang pagputol ng maliit na piraso ng paggalang na natitira sa pagkatao niya. Pilit niyang pinipigilan ang luha habang inaabot muli ang logbook.
"Ma'am, ayusin ko lang po." Ngunit bago pa niya matapos, itinulak ni Regina ang logbook pabalik sa kanya. "Ayusin mo? Hindi mo nga maayos ang itsura mo." Sa likod ng pila, may ilang empleyado ang nagsimulang magbulungan. Grabe siya, sobra na yun. Bakit walang security na lumalapit? Kawawa naman si Mia. Pero tulad ng inaasahan, walang gustong sumubok pigilan si Regina. Kilala kasi siya sa pagiging konektado sa mga investors. Kahit ang mga supervisor ay nagmamasid lang mula sa second floor mezzanine, walang ginagawa. Parang nagbubulag-bulagan ang lahat sa nangyayari. Sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling mahinahon si Mia. Hindi dahil wala siyang nararamdamang sakit, kundi dahil mas pinipili niyang huwag lumala ang sitwasyon. Kung sisigaw siya pabalik, baka mawalan pa siya ng trabaho. Kung aalis siya, baka tawaging tamad at hindi propesyonal. At higit sa lahat, iniisip niya ang ina niyang naghihintay sa bahay, umaasa sa bawat pisong kinikita niya. Kaya kinain niya ang pride niya, sinarili ang kirot, at tinangka pa ring ngumiti kahit malinaw na nakayoko na siya sa bigat ng emosyon. Pero sa kabila ng pagmamakaawa ng puso niya na matapos na ang lahat, lalo pang lumala ang sitwasyon. Bigla ring lumapit ang ilang receptionist at customer service personnel dahil narinig na nila ang pagtaas ng boses ni Regina. Ang iba ay nangingiti sa hiya, ang iba naman ay halatang kinakabahan na baka pati sila ay mabulyawan. Nang nangingibabaw ang katahimikan ng lobby, maliban sa matatalim na salita ng babae, habang pinagmamasdan ni Regina si Mia na tila ba isang basurang dapat hindi humaharap sa mga tulad niya, may kakaibang ingay na umangat sa likod. Hindi malakas, pero sapat para mapatingin ang mga empleyado. Malaking bagay sana iyon kung napansin ni Regina. Pero sa sobrang pagyabang at galit nito, mas pinili niyang ipagpatuloy ang pambabastos. Wala pa siyang ideya na ang taong kakapasok lang ng lobby, ang taong ngumitil sa katahimikan ng ilan, ay ang mismong taong hindi niya gugustuhing makaharap sa araw na iyon. Si Mia, sa gitna ng pagtalon-talon ng emosyon, ay hindi pa rin kumikibo. Pinipilit niyang maging matatag kahit sa loob-loob niya, gusto na niyang mawala sa gitna ng lahat. Hindi niya alam na ang lalaking papalapit, tahimik, mabigat ang presensya, may suot na mamahaling suit, tay nakatingin lamang sa kanya at hindi niya alam na iyon ang simula ng pagbabago ng buhay niya. Sa sandaling iyon, bago pa man magpatuloy ang mas malalang pag-aalipusta, may isang boses ang umangat ng hindi sigaw pero may bigat at otoridad. Ngunit hindi pa ito naririnig, isang presensya na unti-unting puputol sa araw na iyon, sa momentong iyon, at sa pagkatao ng isang mayabang na kliyente na mapapaamin sa maling ugali niya. At ito ang sandaling magsisimulang kumalas ang mga tali ng pang-aapi at babaling ang buong timbang ng sitwasyon sa taong dapat managot. Ang araw na inaakala ni Regina na siya ang bida ay unti-unti nang magbabago, at si Mia, ang tahimik na tinatapakan niya, ay magkakaroon na ng pagkakataong marinig at makita ang tunay niyang halaga. Sa pag-init ng tensyon sa lobby, lalo pang umigting ang sigaw ni Regina. Hindi pa man nakakabawi si Mia mula sa matatalas na salita nito, bigla na lang niyang naramdaman ang malakas na pagbagsak ng makapal na folder sa mesa, mas malakas pa kaysa parang sinadya ni Regina. Nagulat ang maramdaman ng lahat. Umangat ang ilang papel at nagkalat sa sahig na parabang sinabuyan ng hangin. Ang tunog ng pagbagsak ay nagsilbing senyales na mas masahol pa ang susunod. Pagkatiim ng panga ni Regina, kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Sa kanya biglang hinila ang uniforme ni Mia sa may kwelyo. Mabigat, marahas at walang paggalang. Hindi iyon simpleng paghawak. Para bang gusto niyang iparamdam kay Mia kung gaano siya kaliit at ganoong kaliit ang tingin niya sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mia, hindi dahil sa sakit,
kundi sa sobrang hiya. Ang uniforme niyang maayos kanina ay biglang naguluhan, nahatap pataas at kita sa mukha niya ang gulat at takot. Ang mga papeles na hawak niya ay nagsilaglagan sa sahig. Ang mga tao sa paligid ay parang estatwa, nakahinto, nakatitig, hindi makapaniwala. May mga nagtakip ng bibig, may iba na halos magpaubaya na ng sandali na parang gusto nilang tumulong pero takot silang makialam. Ang iba naman ay nakakunot ang noo, halatang hindi sang-ayon sa nakikita, ngunit wala ring magawa. Sa kabila nito, patuloy ang bibig ni Regina. Tingnan mo ang ginawa mo. Kahit simpleng pag-aasikaso, hindi mo magawa ng tama. Papaano ka nakapasok dito? Sino ang Hindi niya alam kung saan niya ilalagay ang tingin. Tumingin siya sa sahig, sa mga papel na nagkalat, sa patong-patong na kahihiyan na dala ng araw na iyon. Nararamdaman niyang nanginginig ang mga daliri niya habang pilit niyang inaabot ang mga dokumentong nahulog. Parang inaabot niya ang natitirang tiwala niya sa sarili. Habang nakayuko siya, narinig niyang muli ang matalas na boses ni Regina. Ano ba? Hindi ka marunong magsalita? Hindi ka marunong sumagot o talagang mabagal ang utak mo? My gosh! Napapikit si Mia sandali. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero hanggang saan? Ang simpleng pagsagot ay baka mauwi lang sa mas malalang insidente. Hindi niya kaya, hindi niya pwedeng tanggapin ang mawawalang trabaho. Hindi niya kayang umuwi sa bahay at sabihing wala na siyang pagkukunan para sa gamot ng kanyang ina. May isang lalaking empleyado ang nagtangkang humakbang papalapit. Ma'am, baka po pwedeng, ngunit tumingin si Regina sa kanya ng masama at tumaas ang kamay na parang pinatitigil siya. Ikaw, huwag kang makialam, hindi kita kausap. At sa isang iglap, nakaramdam ng takot ang empleyado at umatras. Halos sabay-sabay na humigop ng hangin ang mga tao habang nagbabalik ang tingin kay Regina at Mia. Parang lahat sila ay saksi sa isang eksenang hindi dapat nangyayari sa isang propesyonal na lugar, pero nangyayari pa rin dahil wala silang magawa. Si Mia ay halos mawalan ng hininga sa bigat ng sitwasyon. Nakikita niya ang mga mata ng mga tao, may awa, may takot, may galit, may panghuhusga. Pero ang pinakamasakit ay nararamdaman niyang wala siyang kakampi sa oras na iyon. Parang nilamon siya ng hiya. Parang lumiit siya hanggang sa hindi na siya makita. Naglaban-laban ang emosyon sa loob niya. Gusto niyang takasan ang lahat. Gusto niyang mawala. Pero kailangan niyang manatili. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang magtiis. Habang nakadukdok siya, may narinig siyang mabigat na yabag mula sa may pintuan ng lobby. Mabagal, tiyak, puno ng awtoridad. Hindi malakas, pero may bigat na kayang ihinto ang paghinga ng sinumang makarinig. Hindi man niya inaangat ang mukha niya, parang ramdam niyang may isang taong may ibang presensya na dumating. Biglang nag-iba ang reaksyon ng mga tao. May ilan pang biglang tumayo ng mas tuwid, may mga nag-ayos ng kanilang ID, at may mga supervisor na biglang nagkubli sa gilid. Ngunit si Regina ay hindi naniniwalang may mas mataas pa sa kanya sa eksenang iyon. Hindi niya hinayaan ang sarili niyang alamin kung sino ang dumating. Habang inaabutan ni Mia ang mga papel at sinusubukang ipagpatuloy ang trabaho, biglang inagaw muli ni Regina ang logbook mula sa kamay niya na parang pagmamay-ari ang buong kumpanya. Hindi mo talaga alam ang ginagawa mo. Alam mo ba na sayang ang oras ko sa'yo? Mas marami pa akong importanteng lakad kaysa. Natigil siya, ngunit hindi dahil sa pagod. Naramdaman ng lahat na may dahan-dahang lumapit sa kanila. Hindi nagsalita, hindi nag-ingay. Pero ang bigat ng hakbang ay parang nagsasabing may darating na pagbabago. Si Mia, bagamat nanginginig at natatakpan ng hiya ang kanyang mukha, ay napatingin nang maramdaman ang anino na pumatong sa sahig sa harapan niya.
Hindi niya alam kung bakit parang huminto ang mundo kahit isang segundo lang. At sa iglap na iyon, dumating sa punto ang sandaling babago sa buong takbo ng araw na iyon at sa buong takbo ng buhay niya. Isang boses, hindi sigaw ngunit malamig at matatag, ang magsisimula ng sumira sa katahimikan. Ano ang ginagawa mo sa empleyado ko? Ang tanong ay hindi pa napapalitan ng reaksyon ng lahat, ngunit sapat para alisin ang kulay sa mukha ni Regina. At si Mia, unti-unting nag-angat ng tingin, hindi pa handang makita ang sagot sa tanong kung sino ang nagsalita, pero alam niyang hindi yon ordinaryong tao. At ang mundo niya, mula sa pagiging maliit, ay magsisimula ng lumaki sa paraang hindi niya inaasahan. Parang sabay-sabay na huminto ang paghinga ng lahat nang marinig ang boses na iyon. Hindi ito malakas pero sapat ang bigat para patayin ang ingay ng buong labi. Si Regina, na kanina'y walang habas sa pagsigaw at pang-iinsulto, ay biglang nanlaki ang mga mata. Parang hindi man lang pumasok sa isip niya na may taong maaaring sumita sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon pero hindi niya pa man nakikita kung sino ang nagsalita. Ramdam na niyang hindi ordinaryo ang presensyang nasa likuran niya. Si Mia naman, na nakaluhod pa rin habang pinupulot ang mga papel, ay napahinto rin. Parang may malamig na hangin na dumampi sa kanya, nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung pag-asa ba o mas malaking kaba. Unti-unti niyang tinaas ang ulo niya, takot na baka mas lalo siyang mapahiya. Ngunit nang una niyang makita ang sapatos ng taong lumapit, palam niyang hindi ito kung sino-sino lang. Malinis, mamahalin at hindi karaniwang makikita sa empleyado ng kumpanya, sumunod ang malinis ngunit mabigat na tikwas ng laylayan ng coat at marahan niyang nasulyapan ang animoy seryosong ekspresyon ng isang lalaki. Si Sir Rodrigo. Isa siya sa pinakakilalang personalidad sa buong kumpanya, ngunit bihira lamang magpakita sa mismong lobby. Karamihan ay nakikita lang siya sa mga annual meeting, larawan sa hallway o sa mga balita tungkol sa tagumpay ng negosyo. Ngunit heto siya ngayon, nakatayo sa harap nila, matahimik pero malinaw ang galit sa mga mata. Hindi pa man batid ni Regina kung sino ang kaharap niya, agad niyang ibinalik ang isang sarkastikong tono. "Excuse me, empleyado mo at sino ka para makialam dito? Ang babastos at ang babagal ng staff niyo rito. Tingnan niyo nga yung girl na yan. Hindi man lang ako maasikaso ng maayos. Ano bang klaseng training nila? Nakakahiya sa level ko." Hindi niya alam na ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay unti-unting naghuhukay ng sarili niyang kahihiyan. Walang umimik. Kahit ang mga nanonood na empleyado ay parang nadoble ang takot. Ang ilan sa kanila halos lumuwa ang mata dahil kitang-kita nila sa ekspresyon ni Sir Rodrigo ang uri ng galit na hindi niya kailanman ipinapakita sa publiko. Tahimik pero kumikibot ang panga, malimang ang hininga, at ang pinakakinatatakutan, ang tingin niya ay hindi nakatuon kay Regina, kundi kay Mia. Paglingon niya kay Mia, saka lamang napansin ng lahat ang kakaibang paglalambot ng mata niya. Hindi iyon pag-aalala lang. May pagprotekta, may pagkilala. Para bang kilalang-kilala niya ang dalagang, halos hindi makapingin sa kanya ngayon. Dahan-dahan siyang yumuko upang tulungan itong pulutin ang isang papel na nahulog, isang kilos na ikinagulantang ng lahat. Ang buong lobby ay halos mabingi sa katahimikan. Wala ang ingay ng keyboard, wala ang paglalakad ng mga tao, wala ang kaluskos ng dokumento. Tanging ang boses ni Regina at ang mabigat na presensya ni Sir Rodrigo ang umaalinaw-ngaw. Sa sandalim yon, tahimik na inilapit ni Sir Rodrigo ang papel sa mesa at tumaas ng kaunti ang kilay niya na parang pinipigilan ang sarili. "Hindi mo ako kilala?" Tumango si Regina, sobra ang yabang na hindi pa rin matigil. "Hindi. And I don't care. Ang alam ko, hindi yan dapat front desk. Hindi siya bagay dito."
May mahinang sigaw na narinig mula sa likuran. Isang empleyado ang hindi sinasadyang sa gulat niya. Dahil sa susunod na sandali, ang pagiging tahimik ni si Rodrigo ay napalitan ng malamig na out. Hindi ngumiti si Mia. Ngunit halata ang pagkabigla sa mga mata niya. Hindi niya inaasahan na tutulungan siya ng isang mataas na opisyal, lalo na ng mismong may-ari ng kumpanya. Pagkaluhod ni Sir Rodrigo ay agad siyang tumayo muli, hawak pa rin ang papel na pinulot niya. Nanatili ang tingin niya kay Regina at mariin niyang sinabi, "Wala kang karapatang bastusin ang sino man dito. Kahit paano ang tingin mo sa sarili mo, hindi ibig sabihin nun may karapatang kang tapakan ang dignidad ng iba." Sa bawat salitang iyon, parang mas lumiliit si Regina. Pero dahil sa hiya o dahil hindi niya pa rin kilala ang kausap, ay napilitang sumagot pa rin. "Look sir, hindi ko naman kayo kilala. Pero kung manager ka rito, sabihin ko sa'yo, baguhin yung staff nyo." Napahurap si Regina, the owner of this entire company, para siyang natuyong dahon na nalaglag sa lupa. Kung kanina ay mataas ang baba niya, ngayon ay parang hindi niya alam kung saan niya ito ilalagay. Napaatras siya, hindi makatingin, at halos mabingi sa bugso ng malakas na tibok ng puso niya. Tulad ng isang perang bumagsak ng walang ingay, dahan-dahang nawalan siya ng lakas at nanlamig ang katawan. At sa likod ni Rodrigo, ang lahat ng empleyado, mula guard hanggang superbisador, ay halos sabay-sabay na yumuko ng bahagya bilang respeto. Hindi sila magsasalita, pero malinaw ang sinasabi ng tingin nila. Malaking pagkakamali ang ginawa ni Regina. Pero hindi doon nagtapos ang pagkagulat ng lahat. Lumapit si Rodrigo kay Mia at marahan niyang tinanong ang halos paos niyang tinig, "Anak, ayos ka lang ba?" At doon mas malakas pa sa sigaw, ang buong lobby ay parang nalunod sa hindi inaasahang revelasyon. Si Mia, anak ng may-ari, at ang mayabang na customer, hindi niya alam kung saan siya lulugar. Habang nakatayo si Mia, nanginginig, nahihiya at umiiyak, nagsimula ng mag-iba ang mundo sa paligid niya. At ang pinakamalaking bagyo sa araw na iyon ay magsisimula ng tumama kay Regina. Sa sandaling iyon, na lumabas sa bibig ni Sir Rodrigo ang salitang anak, halos umuga ang buong lobby sa bilis ng reaksyon ng mga tao. May mga natulala, may mga muntik mapasigaw sa gulat, at may iba pang hindi makapaniwala na ang simleng dalagang napapaapi kanina ay hindi lang basta empleyado, kundi mismong anak ng may-ari. Si Mia naman ay tumigil sa paghinga. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ng ama niya, lalo na sa gitna ng napakaraming tao. Hindi ito bahagi ng plano nila. Nananatili siyang nakayuko. Parang natunaw ang tuhod niya sa sobrang bigat ng sitwasyon. Kahit alam niyang naroon ang ama niyang handang ipagtanggol siya, hindi pa rin maalis ang hiya sa dibdib niya dahil nasaksihan ng lahat ang pangmamaliit sa kanya. Samantala, si Regina ay parang unti-unting nawalan ng lakas sa mga binti. Ang dating matayog na tindig niya ay lumaylay at ang kumpiyansa niyang parang pader kanina ay biglang gumuho. Nanlamig ang mukha niya at naging maputla. Halatang hindi niya alam kung paano tatayo sa eksenang siya mismo ang gumawa. Napapikit siya sandali, parang umaasa na kapag dumilat siya, ay ibang tao na ang kaharap niya. Pero pagdilat niya, nandoon pa rin si Sir Rodrigo. Malamig ang tingin pero puno ng dignidad. Isang tinging hindi man malakas ay sapat para iparamdam kay Regina na nalampasan na niya ang linya. Tahimik pa rin ang ama ni Mia at sa panahong yon ay hindi niya agad kinausap si Regina. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa anak niya. Marahan niyang hinawakan ang balikat ni Mia, tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito kapag natatakot o napapaiyak. "Hija," mahina niyang sabi, "tumingin ka sa akin." Mabagal na inangat ni Mia ang mukha niya, punong-puno ng luha.
Hindi dahil sa pangiinsulto, kundi dahil sa sobrang hiya na naramdaman niya sa harap ng mga kasamahan at kustumer. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng ama ay hindi galit sa kanya, kundi pag-aalala at pagmamahal. Wala kang kasalanan, sabi nito, mariin at buong paninindigan. Narinig iyon ng lahat, at sa mismong sandaling iyon, parang nabuhayan ng loob si Mia. Hindi pa man niya lubusang matanggap ang nangyari, malinaw sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ang alam niya lang, kailangan niyang huminga, kailangan niyang manahimik, at kailangan niyang manatiling matatag kahit nanginginig pa ang kamay niya. Tumango siya ng bahagya bilang sagot. Doon na humarap si Sir Rodrigo kay Regina. Hindi na siya nagsayang ng panahon. At doon dumating ang sandaling iniiwasan niya. May ilang kliyente na ang nakatutok sa kanya. At may mga naririnig na siyang mabulong-bulong na ay grabe pala talaga siya. Hindi niya dapat ginawa yon. At buti umabot ang may-ari. Lalong nabaon sa hiya si Regina. Halos mapaungol siya sa sobrang kahihiyan nang matunaw ang reputasyon niyang ipinagmamalaki. Nagpatuloy si Rodrigo. Kung hindi mo nagugustuhan ng serbisyo, may paraan para magsabi ng tama. Pero ang pagwawala, pagsigaw, at pambabastos, hindi kailanman tama. Hindi mo karapatan manapaw sa dignidad ng ibang tao. Napapikit si Regina at tumulo ang luha niya, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa napakalaking kahihiyan sa ginawa niya. Pero huli na ang lahat. Wala nang babalik. Makikita sa mukha ng mga empleyado ang pag-igting ng respeto nila kay Sir Rodrigo. Hindi lang dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa paninindigan niya para sa prinsipyo. Bihira ang taong may ganitong karakter, iyong hindi natatakot sa galit ng may impluwensya o yaman dahil ang ipinaglalaban niya ay tama. Hindi pa mang nakapagsasalita si Mia, marahan siyang lumapit muli sa ama niya. Pa, sobra na po, pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. Kahit nasaktan siya, hindi niya nais na lalong magmukhang miserable ang taong umaatake sa kanya. Ayoko pong lumaki pa ito. Ngunit tumingin si Rodrigo sa kanya at marahang umiling. Hindi kita pababayaan, Mia. Hindi ko hahayaan na tapakan ka kahit sino. Hindi iyon sigaw, hindi iyon sermon, ngunit sapat na para maramdaman ng lahat na ang araw na iyon ay hindi basta lamang aksidente, kundi isang pagsingil sa walang habas na pag-uugali ng isang taong matagal nang hindi natututo. Nang makita ng lahat ang luha sa mata ni Mia, may mga empleyado ring hindi na iwasang mapaluha. Alam nilang hindi siya pala reklamo, hindi siya pala pansin, at lalong hindi siya pala sagot. Dahil doon, mas masakit ang makita siyang hinihiya sa harap nila. Sa wakas, napaluhod si Regina na parang nawalan ng lakas. Hindi niya alam kung paano dadalhin ang eksena. Umiyak siya, hindi na makayanan ang bigat ng hiya. Sir, please, patawad. Hindi ko po alam, pero wala na. Ang pinsala ay nagawa na. Ang nangyari ay narinig na ng marami. Ang dignidad ni Mia ay sinira niya sa harap ng lahat. At sa isang iglap, ang buong lobby ay naging saksi sa pinakamalaking kahihiyan ni Regina. Ang sandaling naunahan siya ng pride at galit, at ang sandaling bumalik iyon sa kanya ng doble ang tama. Samantala, si Mia, bagamat sugatan ang puso, ay nakatayo na sa tabi ng ama niya, mas matatag, mas pinoprotektahan, at mas nakikita ang tunay niyang halaga. Nang tuluyan nang nalugmok si Regina sa hiya at pagiyak, unti-unting bumalik ang ingay sa lobby. Pero hindi pa ring normal ang pakiramdam ng lahat. May humihikbing tunog na nanggagaling sa kanya, may mahihinang bulungan sa paligid, at may mga empleyadong palihim na nangangamba kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit kung may isang bagay na malinaw, iyon ay ang biglang pagbaliktad ng sitwasyon. Mula sa pagiging amu-amuhan ni Regina, ngayon ay siya ang hindi alam kung paano tatayo mula sa kahihiyang nilikha niyang mismo. Si Mia naman, kahit alam niyang siya ang inaapi, ay nakaramdam pa rin ng kakaibang kirot sa dibdib habang pinapanood si Regina.
Hindi dahil may simpatya siya sa ginawa nito, kundi dahil hindi niya ugaling makita ang kahit sino man na ganyang kawasak sa harap ng maraming tao. Mabait si Mia, at kahit ilang beses siyang binastos, nananatili pa rin ang puso niyang marunong maawa. Pero ngayong nasa tabi niya ang kanyang ama at hawak nito ang sitwasyon, mas pinili niyang manahimik muna. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita o hayaan na lang ang ama na bigyang hustisya ang nangyari. Mula sa likod, lumapit ang ilang empleyado. Una si Liza na kanina pang nanginginig habang pinapanood ang pang-aapi. Marahan siyang lumapit kay Mia at mahina niyang sinabi, "Mia, okay ka lang ba? Nakakaloka kanina. Hindi ko alam gagawin ko." Kita sa mata niya ang pag-alala at guilt dahil hindi niya nagawang ipagtanggol ang kaibigan sa harap ng nakakatakot na kliyente. Bago pa man makasagot si Mia, nagsalita ang isang lalaking empleyado, si Miko. Kung alam ko lang na ganito mangyayari, hindi ko sana hinayaang lumayo ako kanina. Pasensya na, Mia. May lagkit sa boses nito, halatang totoo ang paghihinayang. Sa gilid, lumapit ang security guard na si Joel. Halatang kinakabahan. "Sir, pasensya na po. Hindi ako agad nakalapit. Natakot po ako na baka palakihin palalo ni Ma'am Regina ang gulo." Inangat ni Sir Rodrigo ang tingin niya sandali. Hindi galit, pero seryoso. "Naiintindihan ko," sagot niya. "Pero sana tandaan niyo, trabaho niyong panatilihin ang respeto sa lugar na ito. Hindi dahil mayaman ang isang tao, ay dapat yun ang hayaang lumampas sa tama." Tumango si Joel, nakatingin sa sahig, parang tinatanggap niya ang paalala na iyon bilang leksyon. Ngayon ay sunod-sunod na lumalapit ang iba pang staff. Karamihan ay may pag-aalala sa muka at genuine na paghanga sa tapang ni Mia. Hindi dahil lumaban siya, kundi dahil kahit binastos siya, nanatili pa rin siyang mahinahon. Ito ang unang pagkakataon na nakita nilang tumitig ng diretsyo si Rodrigo sa grupo, bago niya muling ibinalik ang tingin kay Regina na patuloy pa ring umiiyak. Lumapit si Rodrigo ng bahagya para kausapin ito. "Kung isa kang tunay na propesyonal," sabi niya, "hindi mo kailanman ipapahiya ang taong nagtatrabaho ng tapat. Hindi dahil may pera ka ay pwede mo nang ituring ang iba na parang wala silang halaga." Hindi malakas ang boses niya, pero ramdam ng lahat ang bigat ng bawat salita. Si Regina ay halos hindi makatingin sa kanya, tila ba nawala ang dating yabang at napalitan ng isang batang hindi alam kung paano aamin sa kasalanan. Sa pagkakataong ito ay unti-unting nag-angat ng mukha si Mia, marahang huminga ng malalim, at sa unang beses mula kanina ay nagsalita. "Sir," sabi niya, pero agad niyang napansin ang mata ng ama niya na nagsasabing hindi niya kailangang tawagin itong sir. Napatigil siya sandali at muling nagsalita. "Pa, maayos na ako, ayoko nang palakihin pa ito." Mahina ang boses niya pero malinaw. Sapat na po ang nangyari. Napalingon ang mga empleyado sa kanya. Marahil ay hindi nila inasahan na sa kabila ng lahat ng pag-aalipusta, may kapayapaan pa rin sa puso niya. Ngunit bago pa man makasagot ang ama niya, sumingit si Regina, humahabulgol at lumapit ng dahan-dahan. "Mia," halos hindi makalabas ang salita. "Patawarin mo ako, hindi ko alam. Hindi ko alam na anak ka ng may-ari. Kung alam ko lang." Doon tumama ang salita niya, parang tinik. Dahan-dahang nagtaas ng tingin si Mia at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulo, nakita ang bahagyang matatag na apoy sa mata ng dalaga. Kung alam mo lang, hindi niya sinigawan, hindi niya tinangkang ipahiya, pero sapat ang bigat ng boses niya para maunawaan ng lahat na iba ang tama at iba ang takot. "Kung alam mo lang," pag-uulit niya, "hindi ka sana naggaganito? Hindi ba dapat kahit sino, kahit hindi ako anak ng may-ari, ay hindi mo dapat tratuhin ng masama?" Dung tahimik na umiyak si Regina, hindi makasagot dahil alam niyang tama si Mia. At ang tama ay mas malakas kaysa kahit anong pera o yabang. Ngunit hindi pa doon natapos ang responsibilidad. Lumapit si Sir Rodrigo at mahinahong sinabi kay Regina,
Hindi ko hinahanap ang pagpapakumbaba mo dahil anak ko ang inapi mo. Hinahanap ko iyon dahil tao siyang may dignidad. Nilagay niya ang kamay sa balikat ni Mia bago muling tumingin kay Regina. At ang ginawa mo ay hindi dapat palampasin. Naramdaman ng lahat ang tahimik na pag-ikot ng mundo sa loob ng lobby. At sa dulo, habang umiikot ang mga bulungan ng mga saksi at naglilikaw ang tensyon sa pagitan ng kapabayaan at pagkilala, malinaw sa kanilang lahat na ang sandaling iyon ay isang aral, na ang kahit sinong nangaapi ay may araw ng paniningil. Habang nakatayo si Mia, napalilibutan ng mga taong na yon ay lumalapit para ipakita ang suporta. Nagsimulang mabawasan ang bigat sa dibdib niya. Sa wakas, nararamdaman niyang unti-unti siyang binibigyan ng boses. Hindi dahil anak siya ng may-ari, kundi dahil tao siyang may halaga. At sa gitna ng lobby, habang humahagulgol si Regina sa sariling kahihiyan, ang araw na iyon ay nagsimula ng magpahiwatig ng mas malawak na pagbabago para sa buong kumpanya. Nang unti-unti nang kumalma ang sitwasyon sa lobby, napansin ni Sir Rodrigo na mas dumadami pa ang mga taong nakapalibot. May iba pang supervisors na bumaba mula sa ikalawang palapag, halatang nabalitaan ang kaguluhan at ngayon ay takot na takot dahil hindi nila nagawang pigilan ang nangyari kanina. Ngunit kahit dumadami ang mga tao, nanatiling nakapako ang atensyon ng lahat kay Rodrigo. Hindi dahil sa pangalan niya, kundi dahil sa bigat at lamig ng tindig niya. Isang taong hindi na kailangan pang magtaas ng boses para malaman ng lahat na hindi siya basta dumating. Dumating siya para tapusin ang pang-aapi na matagal nang nagaganap sa mismong lugar na dapat ay nagpapakita ng respeto. Sa patuloy na pag-iyak ni Regina, dahan-dahang itinaas ni Rodrigo ang kamay, tila nagpapaalam sa lahat na makinig. Hindi ito utos. Pero dumating ang katahimikan na parang otomatikong sumunod ang lahat. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa paligid. Iisa ang tanong na gusto niyang sagutin ng mga tao. Bakit niya hinayaan si Mia na magtrabaho bilang ordinaryong staff? Bakit hindi niya ipinakilala noon pa? At bakit ngayon lamang niya pinangunahan ang pagpapahalaga sa dignidad ng anak niya? Pero bago pa siya makapagsalita, may isang masamang hiningang binitawan si Regina. "Sir, please," bulong niya habang nakaluhod pa rin, hawak ang sariling kamay na parang papaumanhin. "Hindi ko po talaga alam." "Kung alam ko po." Mabilis pero hindi marahas siyang pinutol ni Rodrigo. "Hindi mo kailangan malaman kung sino ang tao bago mo sila igalang." Mahina ang tono pero matalim. Isang linyang parang pumunit sa katahimikan ng buong lobby. Kung ang respeto mo ay nakabase sa yaman o sa posisyon, hindi iyon respeto. Takot lang iyon at interes. May ilang empleyadong hindi napigilang mapakagatlabi dahil sa tama ng salita. May ilan pang nag-iling, halatang tama si Rodrigo. Matagal nang may mga ganitong kliyente. Yung palagay na dahil may pera sila, kaya nilang apak-apakan ang kahit sinong staff. Pero ngayon lang may nagwakas sa ganitong asal at nanggaling pa mismo sa pinakamataas na tao sa kumpanya. Dahan-dahang itinuro ni Rodrigo ang mga papel na nagkalat kanina. "Tingnan mo ang ginawa mo," sabi niya kay Regina. "Hindi mo lang sinira ang araw ng empleyado ko, sinira mo ang dignidad niya." Hindi pa rin makatingin si Regina, parang gusto niyang mawala sa lugar. Ngunit sapat na ang narinig niya para malaman niyang tapos na ang malakas niyang pag-asta. Wala nang babalikan, wala nang maipagmamalaki. Habang nagpapatuloy ang tensyon, lumapit ang ilang empleyado sa tabi ni Mia. Hindi sila maingay, hindi sila nanghihimasok, pero ramdam ni Mia ang pagprotekta nila sa kanya. Tulad ni Lisa na halos maluha habang nakatayong malapit sa kanya, o si Miko na tahimik pero hindi umaalis sa gilid niya. Parang nagbibigay ng panatag na presensya. Ang security guard na si Joel ay nakabantay pa rin. Hindi dahil inaasahan niyang babalik sa pang-aabuso si Regina,
kundi dahil gusto niyang ipakita kay Rodrigo na handa siyang tumayo sa dapat. Si Rodrigo naman, matapos ang ilang sandali ng paniningil, dahan-dahang huminga ng malalim at ibinalik ang tingin kay Mia. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Ang mga matang punong-puno pa rin ng luha pero may lakas na unti-unting bumabalik. "Anak," mahinahon niyang sabi, "may gusto ka bang sabihin?" Umiling si Mia, hindi dahil ayaw magsalita, kundi dahil alam niyang sapat na ang nangyari. Ayaw na niyang pahabain pa ang kahihiyang tinanggap niya at lalo na ang kahihiyang tinanggap ni Regina. "Pa, tama na," bulong niya. "Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Gusto ko lang matapos to." Tumango si Rodrigo, ngunit hindi niya hinayaang magtapos ang lahat ng walang malinaw na punto. "Matatapos ito," sabi niya, bago muling tumingin kay Regina. Pero hindi ibig sabihin ay walang pananagutan. Hindi niya kailangang sabihin kung ano ang mangyayari. Alam ng lahat na hindi napapayagang makapasok si Regina sa kumpanya bilang kliyente, konsultant o kahit bisita. Ang isang taong walang respeto ay wala ring lugar dito. Maya-maya ay lumapit ang isa sa mga supervisors. Halatang ninenerbiyos. Parang hindi alam kung ano ang sasabihin. "Sir, pasensya na po. Hindi po namin agad na-handle ang sitwasyon." Mabilis na umiling si Rodrigo. "Hindi ko hinahanap ang pagkakamali," sabi niya. "Ang hinahanap ko ay pagbabago. Mula ngayon, gusto kong malinaw sa lahat na hindi ako magtitiwala sa sinumang manager o supervisor na lumiliban sa responsibilidad nilang protektahan ang staff." May biglaang hikbi mula sa ilang empleyado. May ilan namang tumango. Ramdam ang bigat, ngunit may pag-asa rin. Naramdaman ni Mia ang bahagyang pag-init sa gilid ng mata niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangunawa. Hindi niya inasahan na dadating ang araw na makikita niya ang kanyang ama na nangunguna hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng kagaya niyang nananahimik sa trabaho at madalas hindi napapansin ang hirap. Habang nakatayo siya roon, may kakaibang pakiramdam na lumukob sa kanya. Isang bigat na unti-unting nababawasan at sa gitna nito, napalingon siya sa paligid, tiningnan ang mga taong ngayon ay nakatingin sa kanya, hindi bilang simpleng front desk staff, kundi bilang taong may dangal na dapat igalang. Sa sandaling iyon, si Regina ay unti-unti nang tumayo, nanginginig at hindi alam kung saan titingin. "Sir, please, wag po akong paalisin. Makikipag-ayos ako, hindi ko na uulitin." Pero halata sa boses niya na hindi ito dahil sa tunay na pagsisisi sa pinsalang ginawa niya, kundi dahil takot siya sa pagkawala ng koneksyon at impluensya. Ngunit hindi nagbago ang tingin ni Rodrigo. "Hindi ka pinaaalis dahil galit ako. Pinaaalis ka dahil hindi ka ligtas na kasama sa lugar kung saan dapat pinapahalagahan ng tao." At doon natapos ang pakikipag-usap niya kay Regina. Ngunit hindi pa tapos ang pangyayari. Habang dahan-dahan siyang umaalis, hindi alam kung saan niya ilalagay ang sarili. Naramdaman ni Mia ang kakaibang tahimik na pag-ikot ng mundo niya, ang pakiramdam na ang araw na nagpasakit sa kanya ay aalis din sa buhay ng mga empleyadong matagal nang may takot kay Regina. Sa wakas, nakatayo siya, hindi bilang biktima, kundi bilang taong nagpatunay na kahit gaano kaliit ang tingin sa iyo ng iba, babalik at babalik ang katotohanan na may halaga ka. At iyon ang simula ng pagbabago sa buong kumpanya. Isang pagbabago magsisimula pa lamang. Nang tuluyan nang nawala sa lobby si Regina, dahan-dahang bumalik ang normal na paggalaw ng mga tao. Ngunit kahit unti-unti nang bumabalik ang ingay, may kakaibang tensyon pa rin na nakapalibot sa lahat. Isang tahimik na paggalang, isang pag-iwas na makagawa ng anumang ingay na maaaring makadagdag pa sa bigat ng nangyari.
At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Mia at si Sir Rodrigo, magkatabi pero parehong halatang pagod sa emosyon. Hindi biro ang pinagdaanan nila sa loob ng ilang minuto, ngunit para bang oras ang lumipas sa bawat pangungutya, bawat sigaw at bawat paghablot na tinanggap ni Mia kanina. Habang nakatitig si Rodrigo sa lobby, tila sinusuri niya ang reaksyon ng mga tao. Ang bawat empleyado ay nakayuko, nahihiya at parang natamaan ang konsensya. Hindi man sila ang nambastos kay Mia, pero alam nilang may pagkakataon silang tumulong at hindi nila nagawa. Ramdam ni Rodrigo iyon, ngunit hindi pa siya nagsalita. Hindi pa ngayon. Huminga siya ng malalim bago muling ibinalik ang tingin kay Mia. Kita sa mga mata niya ang pag-aalala, hindi bilang may-ari ng kumpanya, kundi bilang ama. Mia, mahina niyang sabi, "Gusto mo bang magpahinga muna?" Hindi sumagot kaagad ang dalaga. Iningnan niya ang paligid. Ang desk na halos ilang beses na niyang nilinis. Ang computer na ilang ulit niyang ginamit sa mga araw ng pagod at saya. At ang mga taong nakatingin sa kanya ngayon na may halong hiya at awa. Pero nang magbalik ang tingin niya kay Rodrigo, marahan lang siyang umiling. "Pa, kaya ko pa." Mahinang sagot niya. "Mas mahirap po kung aalis ako ngayon. Mas magmumukha pong nasaktan ako." Hindi niya ito sinabi bilang pagmamayabang. Iyon ay totoo. Ayaw niyang isipin ng mga tao na natumba siya sa kahihiyan. Kahit nanginginig pa ang mga tuhod niya, gusto niyang panindigan ang sarili niya. Alam niyang mas malaking leksyon iyon, hindi lamang para kay Regina, kundi para rin sa lahat ng nakapanood. Tumango si Rodrigo, pero halatang hindi pa rin kumbinsido. Gusto niyang protektahan ang anak niya, pero may nakita siyang lakas sa boses ni Mia. Isang lakas na hindi niya napansin sa kanya noon. Marahil ay ito ang bunga ng ilang buwang pagtratrabaho ni Mia sa ibaba. Malayo sa komportableng buhay na pwede naman niyang makuha kung nanaisin niya. "Kung iyon ang gusto mo," sagot niya, "nasa likod mo lang ako." Hindi man maramdaman ni Mia sa mismong sandaling iyon, nagsimulang gumaan ang pakiramdam niya. Wala nang pwedeng sumigaw sa kanya, wala nang pwedeng humamak, at wala nang pwedeng mambastos ngayon na alam ng lahat kung sino siya. Ngunit higit doon, alam na ng lahat na may-ari ng kumpanya na hindi papayag sa kahit anong uri ng pang-aabuso. Hindi lamang dahil anak niya ang naapi, kundi dahil mali ang ginawa ni Regina. Habang nakausap nila ang isa't isa, unti-unting naglapitan ang ilang empleyado. Hindi sila lumalapit ng sabay-sabay. Isa-isa silang naglakas loob. Si Liza ang nauna. Nanginginig pa rin sa hiya. "Ma'am, Mia, pasensya ka na talaga. Kaninang gusto ko talagang tumulong pero natakot ako sa kliyente." Kita sa mukha niya ang tunay na panghihinayang, ang bigat sa dibdib na nadarama niya dahil hindi siya nakapagsalita noong dapat sana ay nagtatanggol siya. Mumiti si Mia ng mahina at sinabing, "Liza, wala namang sisihan. Naiintindihan ko. Hindi iyon pagpapatawad dahil kailangan, kundi dahil talagang naiintindihan niya ang takot ni Liza. Hindi lahat ay kayang sumagupa sa taong may koneksyon at impluensya." Kasunod si Miko na halatang mas galit pa kay Regina kaysa kay Mia. "Mia, kung alam ko lang na ganito, hindi ko sana hinayaang mangyari." Marahan niyang nilingon si Rodrigo, halatang nag-aalangan. "Sir, pasensya na po. Bilang staff, responsibilidad naming protektahan ng isa't isa." Pero pinutol ito ni Rodrigo at ngumiti ng pagod. "Hindi ko kayo sinisisi. Ang punto ko ay dapat tayong matuto. Kapag may nakitang mali, huwag matakot. Hindi dahil may kliyenteng may pera, kayang tapakan ang empleyado." Tumango si Miko at marahang lumayo. Ang sunod ay ang guard na si Joel. "Sir, Ma'am Mia, pasensya na rin po. Hindi ko nagampanan ang trabaho ko ng tama." Kita sa boses niya ang guilt at halata ring takot siyang mawalan ng trabaho
dahil sa pangyayaring iyon. Ngunit tumingala si Rodrigo at tinapik ang balikat nito. Hindi kita sisihin. Natuto ka na. Sa susunod, alam mo na ang tamang gagawin. Halos mapaluha si Joel sa ginhawang naramdaman niya. Sa mismong sandaling iyon, muling naging tahimik ang lobby. Nakatingin lang ang lahat kay Rodrigo, naghihintay kung ano pa ang sasabihin niya kay Regina, na ngayon ay wala na sa paningin, ni hindi na naririnig. Ngunit sa halip na magsalita tungkol sa kanya, lumapit siya sa mesa ni Mia at tinapik ito ng 2 beses. Simula ngayon, sabi niya, gusto kong siguraduhin na walang mangyayaring ganito ulit. At kung meron mang susuway, ako mismo ang haharap sa kanila. Hindi malakas ang boses niya, hindi rin galit, pero ang bawat salita ay parang batas na inukit sa hangin ng lobby. Napatingin ang maraming empleyado sa isa't isa at sa unang beses sa mahabang panahon, naramdaman nila na hindi sila nag-iisa. May nagpapatakbo ng kumpanya na hindi lamang nakatingin sa pera at sa mga kliyente, kundi sa mga taong naroon araw-araw, nagbibigay ng serbisyo at nagsasakripisyo ng walang reklamo. Para kay Mia, iyon ang pinakamalaking sandaling naranasan niya sa buong buhay niya. Hindi dahil ipinagtanggol siya ng ama niya, kundi dahil ipinakita nito na ang respeto ay hindi karapat-dapat para sa iilan, kundi para sa lahat. At habang tumatayo siya para muling ayusin ang desk niya, ramdam niyang hindi na siya katulad ng Mia na nagpunta sa trabaho kaninang umaga. May bago na siyang lakas, may bago siyang tiwala sa sarili. At higit sa lahat, may panibagong landas na unti-unti nang umiilaw sa unahan niya. Isang landas na hindi niyang inaasahang magbubukas sa mismong lugar kung saan siya minamaliit kanina. Tahimik ang buong labi matapos ang mahaba at tensyosong pangyayari. Bagamat may mga bahagyang bulungan, ramdam na ramdam pa rin ang bigat ng lahat ng nasaksihan. Ang ilang empleyado ay nagsibalikan na sa kanilang trabaho, pero hindi maikakaila na sa bawat paglakad nila, sinusulyapan pa rin nila si Mia at si Sir Rodrigo. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang uri ng paggalang at pagkabigla. Parang ngayon lang nila totoong nakita kung sino ang dalagang ilang buwan na nilang kasama sa kumpanya. Si Mia naman ay nananatiling nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Hawak ang ilang papeles na kanina pa niya sinisikap ayusin, pero hindi pa rin lubos na makapaniwala sa nangyari. Parang hindi tumatama ng buo sa utak niya ang katotohanan na narinig ng lahat na siya ay anak ng may-ari. Simula nang pumasok siya sa kumpanya, ang tanging gusto niya ay maranasan ang totoong trabaho. Yung walang espesyal na pagtrato, walang proteksyon, at walang iba pang dahilan para mausisa ang mga tao. Gusto niyang maging normal, matuto sa hirap, at maunawaan ang kabuuan ng kumpanyang balang araw ay kailangan niyang pangalagaan. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat sa isang iglap. Alam niyang kahit anong gawin niya pagkatapos nito, hindi na siya magiging Mia na front desk staff sa mga mata ng karamihan. At iyon ang kinatatakutan niya. Habang iniisip niya ito, lumapit sa kanya ang isa pang supervisor na si Ma'am Teresa, isang taong madalas ay seryoso at tuwid magtrabaho. Hindi niya nakikita si Ma'am Teresa na nagpapakita ng emosyon, pero ngayon ay bakas sa mukha nito ang pagsisisi at paggalang. Mia, mahinahon niyang sabi, patawad kung hindi kita natulungan kaagad. Hindi namin alam na ganito ang sinasapit mo mula sa mga ganitong kliyente. Dahan-dahang tumingin si Mia at ngumiti ng bahagya. Ma'am, wala pong dapat ihingi ng tawad. Wala naman po kayong kasalanan. Ngunit umiling si Teresa. Mayroon. Kasalanan naming hindi magtakda ng malinaw na panuntunan para protektahan ang staff. At kasalanan naming hinayaan na matakot kami sa mga kliyenteng may pera. Hindi dapat ganon. Tumingin siya kay Rodrigo na nakatayo pa rin malapit sa kanila. At hindi na po mauulit. Nang marinig iyon ni Rodrigo,
Bumaling siya kay Teresa at tumango. Simula ngayon, magkakaroon tayo ng bagong training. Hindi lang para sa customer service, kundi para protektahan ang mentalidad ng bawat empleyado sa kumpanya. May awtoridad sa boses niya, ngunit may halong pakialam. Hindi ko hahayaang may masaktan ulit ng ganito. Habang sinasabi niya iyon, bigla na lamang nagsipaglapitan ang ilan pang empleyado. Tila nagkaroon ng lakas ng loob matapos makita ang pakikipag-usap ng supervisor. May isang janitor na nagsabing, "Sir, maraming salamat po. Madalas rin po kaming masigawan ng ibang kliyente pero hindi namin alam na may tutulong sa amin." Ang boses niya ay mababa pero totoo. Marami pang nagpatotoo. Bawat isa ay may kwento tungkol sa pag-aalipusta o masamang trato mula sa ilang abusadong kliyente. Narinig lahat iyon ni Mia at bagamat may kirot sa puso niya dahil sa totoong kondisyon ng maraming empleyado, naramdaman niya ring may malaking pagbabago ang nag-uumpisa. Hindi niya inasahan na ang pangyayaring nagpabagsak sa loob niya kanina ay magiging dahilan para magbago ang sistema. Ngunit habang abala ang lahat, may isang tauhan na hindi pa lumalapit. Si Mr. Alfonso, ang branch manager. Nakasilip siya mula sa malayo, halatang hindi niya alam kung lalapit ba siya o tatakbo na lang palayo. Isa siya sa mga taong kilalang hindi kumikibo kapag may problema sa customer. Hindi siya masama, pero marami na ring empleyado ang nagrereklamo sa kanya dahil mas inuuna nitong iwasan ang gulo kaysa ipagtanggol ang tama. Napansin siya ni Rodrigo. Lumakad si Rodrigo papunta sa kanya. Mabagal pero tiyak. Halos magsitigil ulit ang lahat ng paggalaw sa lobby. Sinubukan ni Alfonso ngumiti, pero halatang pilit at hindi niya maipinta kung kababa o takot ang nangingibabaw sa mukha niya. "Sir, good morning po." Sambit niya ng nanginginig. "Magandang umaga." Mahinahong sagot ni Rodrigo. "Alam kong napanood mo ang lahat." Napalunok si Alfonso. "Oo po sir, pasensya na po kung hindi ako." "Hindi ka dapat humingi ng pasensya sa akin," putol ni Rodrigo. "Dapat kang humingi ng pasensya sa mga empleyado mo." Tumingin siya kay Mia, kay Liza, kay Miko at kay Joel. "Hindi ko nakita ang kahit anong pagtatanggol mula sa inyo kanina. At bilang manager, responsibilidad mong siguraduhin na hindi nangyayari ang ganitong pambabastos." Natahimik ang buong lobby. Halos ramdam nila ang bigat ng tinig ni Rodrigo. Hindi siya sumisigaw, pero mas mabigat pa sa sigaw ang bawat salitang binibitawan niya. Huminga ng malalim si Alfonso bago nagsalita. "Sir, nagkamali po ako. Alam ko pong dapat ay pinigilan ko si Ma'am Regina. Natakot po ako, pero tama po kayo. Hindi sapat ang takot para talikuran ang tungkulin." Sa pagkakataong ito, bahagyang lumambot ang mukha ni Rodrigo. "Alam kong tao ka lang, pero ang pagiging tao ay hindi dahilan para hayaan mong masaktan ang isa pang tao." Tumayo siya ng tuwid. "Simula ngayon, gusto kong siguraduhin mong alam ng lahat ng staff mo na kasama kanila. Hindi ka tagapanood. Hindi ka tagasunod lang ng customer. Ikaw ang unang tatayo para sa kanila." Tumango si Alfonso ng tuluyan, halatang nagbago ang pagtingin sa sarili. "Opo sir, magbabago po ako." Dahan-dahang tumalikod si Rodrigo at sa oras na yon nilingon niya ulit si Mia. Ang mga mata niya ay puno ng pag-ampon, ngunit may lalim na ngayon. Parang nakikita na niya ang lakas ng anak niya na hindi niya gaanong napansin noon. At sa isang saglit, naglakad siya palapit kay Mia at sinabi, "Hija, maraming mangyayari mula ngayon at gusto kong nandito ako para sa'yo." Hindi na nakasagot si Mia. Gumulo na lamang ulit ang luha niya. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng pagmamahal at suporta na ngayon ay nararamdaman niya sa ama niya. Sa unang pagkakataong matapos ang mahabang panahon na pakiramdam niya ay mag-isa siyang lumalaban.
At habang nagsisimula ng mag-disperse ang mga tao, may isang sigaw ng superbasor na narinig mula sa di kalayuan. Mga staff, balik muna tayo sa trabaho, pero bago ang lahat, salamat kay Mia. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang marahang palakpak mula sa ilan. Hindi malakas, pero may ibig sabihin. Isang palakpak na nagsasabing may nagbago, may nabising, at may bagong simula. Matapos kumalma ang lahat at unti-unti nang nagbalik ang normal na kilos sa loob ng kumpanya, sinabihan ni Sir Rodrigo, ang supervisor, na ipatawad ang ilang department heads para sa isang biglaang pulong. Wala mang nakasulat na memo o anunsyo. Sapat na ang sinabi niyang, kailangan natin mag-usap para magtakbuhan ang mga ito pababa mula sa kani-kanilang opisina. Sa unang pagkakataon, hindi ito isang pulong tungkol sa sales, expansion o performance. Ito ay tungkol sa ugali, espeto at kung paano dapat tratuhin ang mga taong bumubuo sa kumpanya. Habang inaayos ang maliit na meeting room, naupo si Mia sa gilid, hindi para makialam, kundi dahil pinakiusapan siyang manatili roon bilang saksi sa magiging usapan. Kita pa rin sa mukha niya ang pagod at bakas ng iniiyak, pero ngayon ay may bago ng anyo ang tindig niya. Hindi na siya yung takot at nanginginig na empleyadong nilalait sa harap ng lahat. Sa halip, parang may kakaibang katahimikan sa paligid niya. Isang uri ng lakas na hindi maipaliwanag pero ramdam hanggang sa sulok ng kwarto. Nagsimula ang pulong sa mabigat na katahimikan. Ilang department heads ang nakatingin sa mesa, halatang hindi alam kung paano sisimulan. May ilan pang tahimik na nanginginig ang papel na hawak, habang ang iba na may pilit na nagtatago ng kaba dahil alam nilang dapat sila ang nakialam noong umpisa pa lang. Hindi na kailangan ng salita para malaman nilang lahat na may kasalanan sila. Kung hindi man sa ginawa, sa pagwawalang bahala. Tunikhim si Sir Rodrigo at marahan ngunit mariing nagsalita. Alam kong nakita niyo ang nangyari kanina, simula niya. At alam kong marami sa inyo ang hindi nakialam dahil iniisip niyong trabaho lang o baka dahil natatakot kayong mawalan ng kliyente. Pero wala nang mas lalakas pang dahilan para pag-usapan ito kundi ang nakita ninyong pang-aabuso. Walang sumagot. May ilan na halos hindi makatingin sa kanya. Ang usual na presensya ni Rodrigo, mahigpit pero profesional, na yon ay mas lalong mabigat, hindi dahil galit siya kundi dahil malinaw na may punto siya. At ang pinakamalaking ebidensya ay si Mia na tahimik lang na nakaupo sa isang sulok, pinipisil ang sariling mga daliri habang nakayuko at pinapakinggan ang boses ng ama niya. Nagpatuloy si Rodrigo. Ang kumpanya ay hindi tumatakbo dahil sa mga mayayamang kliyente. Hindi rin ito tumatakbo dahil sa akin. Tumatakbo ito dahil sa mga empleyado ninyong nagtatrabaho araw-araw, umaabot sa pasukan kahit umuulan, naglilingkod kahit pagod, at ginagawa ang lahat para maayos ang araw ng bawat taong pumapasok sa pinto. Inikot niya ang tingin, isa-isa. Parang sinisigurong maramdaman ng bawat department head ang bigat ng bawat salita. Kung hindi natin sila kayang protektahan, paano natin masasabing kumpanya ito at hindi gulo-gulong sistema na walang pagkalinga? Napayuko si Mr. Alfonso, ang branch manager. Kita sa mukha niya ang pagkapahiya. Sir, tama po kayo. Nagkulang kami. Hindi na po mauulit. Tumingin si Rodrigo ng diretso sa kanya. Hindi sapat na hindi mauulit. Kailangan nating gumawa ng paraan para hindi na kailanman mangyari ulit. Kapag may kliyente o kahit sinong tao na umaabuso sa staff, hindi tayo tatahimik. Hindi tayo tatayo sa gilid. Hindi tayo magtatago sa likod ng customer is always right na hindi naman laging totoo. Marami ang napatingin kay Mia sa puntong iyon
At doon niya marahang tinaas ang ulo. Hindi siya nagsalita, pero ang mata niya ay puno ng pasasalamat, hindi lang dahil ipinagtanggol siya ng ama niya, kundi dahil sa wakas ay may nagsabi ng katotohanang matagal nang gustong sabihin ng maraming empleyado. Pagkatapos niyon, dahan-dahang lumapit si Rodrigo sa gitna ng kwarto. Tumayo roon at nagsalita muli. At ngayon may kailangan akong ipaliwanag sa inyong lahat, sabi niya bago tumingin kay Mia. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit pinahintulutan kong magtrabaho si Mia bilang front desk staff. Bakit hindi ko ipinakilala agad? Bakit ko itinago? Nagbuntong hininga siya. Ginawa ko iyon dahil gusto kong maranasan niya ang buhay sa lupa, hindi sa taas. Gusto kong makita niya ang buhay ng bawat empleyado, maramdaman ang pagod at hirap, maintindihan ang sistema mula sa ibaba pataas. Hindi ko inaasahan na mauuwi ito sa ganitong pangyayari, pero nangyari na. Sa sandaling iyon, binuhat ni Rodrigo ang tingin niya at tumingin sa lahat ng tao sa loob ng kwarto. Gusto kong malaman niyo na kahit anak ko si Mia, ang pagtrato ninyo sa kanya ay pagtrato ninyo sa bawat ordinaryong empleyado. At kung nakita ko kayong tumanggap ng pang-aabuso para lamang panatilihing tahimik ang kliyente, ibig sabihin ay may mali sa pamamalakad natin. At iyon ang kailangan nating ayusin. Nagsisikip ang lalamunan ni Mia habang pinapakinggan ang ama niya. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o ngingiti. Ang alam lang niya, sa wakas ay narinig ng buong kumpanya ang matagal na niyang gustong maramdaman na hindi bale kung maliit ka. Basta't hindi ka mawawalan ng respeto sa sarili mo. Nagpatuloy si Rodrigo. Simula bukas, magkakaroon tayo ng bagong set ng patakaran. Una, walang sinumang kliyente, gaano man kayaman o kalaking personalidad, ang pwedeng manigaw o manakit ng staff. Pangalawa, ang staff ay may karapatang tumanggi sa pang-aabuso. Pangatlo, ang security at management ay obligadong tumulong agad. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi agad. Isa-isang tumango ang mga department heads. May ilan pang humikbi ng mahina dahil tinamaan sa puso ang sinabi niya. Sa puntong iyon, marahang nagsalita si Mia. Halos pabulong pero narinig pa rin ang lahat. Hindi ko naman po ginusto na maging problema ako sa kumpanya. Gusto ko lang po talagang magtrabaho ng normal. Lumapit si Rodrigo at itinayo siya mula sa upuan. Inatapik ang balikat niya. Hindi ka problema, anak. Ang ginawa mo ngayong araw ay hindi pagkakahiya. Ito ay pag-angat. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi namin makikita ang tunay na nangyayari sa ibaba. Nang tumingin ulit si Mia sa paligid, nakita niya ang mga mukha ng mga tauhang dati ay hindi niya napapansin, pero ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang simbolo ng tapang at pagbabago. Sa unang pagkakataon, hindi na siya invisible. At hindi dahil anak siya ng may-ari, kundi dahil tao siyang piniling maging mabuti kahit kayang maging masama ng mundo sa kanya. At sa loob ng meeting room, habang marahan ang gumabalik ang mga tao sa kani-kanilang puwesto, alam ng lahat na ang pangyayaring iyon ay hindi basta insidente. Ito ang simula ng mas maayos, mas makatao at mas makatarungang kumpanya. At si Mia, na ilang oras lang ang nakalipas ay halos hindi makatingin sa sarili dahil sa hiya, ay ngayon ay nakatayo ng may panibagong dignidad at paninindigan. Pagbalik nila sa lobby matapos ang pulong, ramdam pa rin ni Mia ang bigat ng pangyayari. Ngunit higit pa roon, ramdam niya rin ang kakaibang kapayapaang unti-unting bumabalot sa paligid. Parang ang lahat ng tao sa kumpanya ay biglang naging mas tahimik, mas maingat, at mas marunong makiramdam. Pero may isa pang mahalagang eksena ang kailangan pang mangyari, ang pagharap ni Regina para humingi ng tawad. Hindi ito agad nangyari matapos ang kaguluhan. Sa totoo lang, ilang oras muna siyang hindi makita kahit ng security. Marahil ay nasa isang sulok lamang ng building, nagpapalipas ng hiya
at lumulunok ng kinahinatnan ng sariling kayabangan. Ngunit nang pabalik na sina Mia at Rodrigo sa lobby, bigla nilang nakita si Regina na nakatayo sa gilid, nakalugay ang buhok at halatang hindi na kumikilala sa sarili. Wala na ang pulido niyang postura, wala na rin ang arte sa muka. Sa halip, para siyang isang batang nawalan ng direksyon. Paglapit nila, mabilis na yumuko si Regina. Hindi yung basta pagyuko lang, kundi halos mapaluhod ulit sa sobrang tababaang loob. "Sir Mia, please, patawarin niyo po ako." Nanginginig ang boses niya, halatang ilang oras nang umiiyak. "Hindi ko po alam na anak kayo ng may-ari. Hindi ko po alam." Dahan-dahan ngunit mariing sumagot si Mia. Mahinahon pero hindi na ganoon kabasag ang boses. "Yun nga po ang problema, ma'am. Hindi niyo alam kung sino ako, pero minura niyo pa rin ako. Hinila niyo ako. Inastos niyo ako." Hindi iyon sigaw, hindi pang-iinsulto. Pero naramdaman ni Regina ang bawat tama ng mga salitang iyon. Hindi niyo kailangang malaman kung sino ang isang tao bago sila tratuhin ng tama. Parang tinamaan si Regina ng isang bagay na hindi niya kayang pigilan. Napahikbi siya ng malakas, bumagsak ang mga balikat at mas lalo siyang napayuko. "Mia, totoo po akong nagsisisi. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko dapat minura, sinaktan at pinahiya ka. Nakakahiya ako. At alam ko pong hindi ko iyon mababawi." Tahimik ang buong lobby. Ang ilang empleyado na nakakita sa eksena kanina ay hindi maiwasang muling mapaiyak. Not for Regina, but for the justice finally unfolding. Ang iba naman ay tinitingnan si Mia na parang isang taong hindi lamang ginawan ng mali, kundi isang taong humaharap sa sitwasyon na may dangal at disiplina. Lumapit ng bahagya si Rodrigo, ngunit hindi siya nagsalita agad. Pinakikiramdaman niya muna ang nararamdaman ng anak niya. At nang makita niyang handa na si Mia magsalita, tumayo lang siya sa tabi niya bilang sandigan. Huminga ng malalim si Mia. "Ma'am Regina, hindi ako galit. Nasaktan po ako. Oo, nahihiya po ako. Pero galit, hindi po." Tumingin siya kay Regina ng diretso. Ito ang unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente na naglakas loob siyang tignan ang taong nanakit sa kanya. "Patawarin ko po kayo, hindi dahil anak ako ng may-ari. Patawarin ko kayo dahil naniniwala ako na hindi kayo masamang tao." Nagkamali lang kayo. Hindi napigilang umiyak ng mas malakas si Regina. Ang mga katagang iyon ang pinakahuli niyang inaasahan. Sa dami ng ginawa niya, sa tindi ng sakit na naidulot niya, kung ibang tao ang kaharap niya, malamang tay sinampal na siya o sinigawan. Pero heto si Mia, isang taong minamaliit niya kanina, at siya pa ang nagpakumbaba at nagpatawad. Muli siyang lumuhod. "Mia, salamat. Hindi ko po makakalimutan ito." Ngunit bago pa siya tuluyan pang lumubog sa lupa, marahang lumapit si Rodrigo at itinayo siya. "Tumayo ka," mahinahon niyang sabi, pero puno ng otoridad. "Hindi ko hinahayaan ang anak kong humingi ng tawad sa isang taong nakaluhot. Tumayo ka, hindi dahil wala kang kasalanan, kundi dahil tao ka pa rin. At natuto ka." Dahan-dahan tumayo si Regina. Patuloy ang luha. Hindi na siya nagsalita. Hindi na rin siya humiling na manatili pa sa kumpanya. Alam niyang sapat na ang nangyari upang ituwid ang ugali niya. At alam niyang hindi siya maaaring bumalik pa sa dati. Sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Mia. "Salamat. Hindi ko po ito malilimutan." At tuluyang lumakad si Regina palayo. Hindi siya hinabol ng security. Hindi siya pinaalis ng marahas. Pero malinaw na malinaw sa lahat na ang pag-alis niya ay marka ng pagtatapos ng pagiging mapang-api at simula ng isang taong natuto sa pinakamabigat na paraan. Nang makaalis na si Regina, humarap si Mia sa mga empleyado na ngayon ay nakatingin sa kanya. Wala siyang sinabi, pero ang simpleng pagngiti niya, kahit pagod, kahit may luha pa,
ay nagbigay sa kanila ng lakas na hindi nila alam na kailangan pala nila. Sa sandaling iyon, unti-unting naglakad si Mia papalapit sa ama niya. Pa, salamat po. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to kung wala kayo. Ngumiti si Rodrigo, dahan-dahan at may galak. Anak, ikaw pang nagdala nito, hindi ako. Ako lang ang nagbigay ng boses, pero ikaw ang nagdala ng lakas. At habang papalabas sila ng lobby, may isang bagay na piyak. Hindi pa tapos ang kwento ni Mia. Ang araw na ito ang nagbukas ng pinto para sa mas malakas na bersyon niya at tiyakan may susunod pang mas malaking hakbang na naghihintay sa kanya. Matapos ang pag-alis ni Regina at ang mahaba-habang emosyon na bumalot sa buong lobby, alam ni Mia na hindi pa doon nagtatapos ang araw. May mas malalim pang kailangang ayusin. Hindi lang ang pakiramdam niya, kundi pati ang pangunawa ng buong kumpanya sa nangyari. Kaya nang sabihin ni Sir Rodrigo na gusto niyang kausapin ang lahat ng empleyado, hindi na siya nagulat. Hindi ito simpleng meeting lamang. Ito ay isang pagkakataon para ayusin ang kultura ng kumpanya at magbigay ng mensahe na matagal nang dapat marinig ng lahat. Pinatawag ang lahat ng staff mula sa bawat department, janitors, security, customer service, finance, HR at iba pa. Ang iba ay halatang kinakabahan. Ang iba naman ay tila may kaunting excitement. Dahil bihira lang na bumaba sa mismong lobby ang may-ari at magsalita sa harap nila. Ngunit ngayon, nakikita nila siyang nakatayo sa gitna, diretso ang tingin at may presensyang hindi nagmamataas, ngunit hindi rin mapapantayan. Nang kumpleto na ang mga tao, humakbang si Rodrigo sa gitna ng lobby. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig, kalmado ngunit malinaw, tulad ng isang leader na hindi kailanman kailangang magtaas ng boses para marinig. Una sa lahat, sabi niya, "Salamat sa bawat isa sa inyo. Alam kong hindi madali ang araw na ito at alam kong marami ang natakot, nainis at nalito sa nangyari. Pero gusto kong linawin ang isang bagay, hindi kayo nag-iisa." Tumingin siya sa buong grupo. Saka dahan-dahang itinaas ng bahagya ang kamay. Ang kumpanya natin ay tumatakbo hindi dahil sa akin lamang. Hindi dahil sa pangalan ko, kundi dahil sa bawat isa sa inyo, mula sa naglilinis, sa nagbabantay sa pinto, sa nag-aasikaso ng dokumento, sa nagta-troubleshoot ng kliyente at sa lahat ng sumasalo kapag may nagkakagulo. Huminga siya ng malalim. Ang bawat isa sa inyo ay may halaga at simula ngayon, hindi ko papayagan ang sinuman na tratuhin kayo ng mas mababa sa kung ano ang nararapat sa inyo. Ramdam ni Mia ang paggalaw ng emosyon sa paligid. May mga napapaluha, may mga napapahawak sa balikat ng katabi at may iba pang halos hindi makapaniwala sa naririnig. Dahil sa loob ng maraming taon, hindi sila sanay na marinig mula sa itaas ang salitang halaga. Ang alam lang nila ay trabaho, sweldo, overtime, at minsan ay pagod at pag-aalipusta. Ngayon, para silang binibigyan ng liwanag na hindi nila alam na kailangan pala nila. Nagpatuloy si Rodrigo. Nakita ko kanina kung paano ninyo tinignan ang nangyari kay Mia. Alam kong marami sa inyo ang gustong tumulong pero natakot. Naiintindihan ko iyon. Tao lang tayo. Pero ngayon na nakita natin kung gaano kalalim ang epekto ng pang-aabuso, hindi na tayo pwedeng tumahimik. Napatingin si Mia sa ama niya at nakita sa mukha nito ang katotohanan. Hindi siya nagsasalita dahil anak niya si Mia. Nagsasalita siya dahil gusto niyang protektahan ang buong workforce na katulad ng anak niya. Tahimik, masipag at madaling apihin ng mga may kapangyarihan. Simula ngayong araw, pagpapatuloy ni Rodrigo, magkaaroon tayo ng bagong staff protection policy. Hindi lang ito babasahin, hindi lang ito pipirmahan. Isa itong pangakong hahawakan ko.
kung may sinumang kliyente na mang-insulto, manakit o mambabastos, may karapatan kayong sabihin sa kanila na may limitasyon. At obligasyon naming mga nasa ataas na harapin sila. Bahagyang nagpalakpakan ng ilan, hindi malakas, pero puno ng damdamin. Tumingin si Rodrigo kay Mia at marahang ngumiti. At higit pa roon, dagdag niya, gusto kong ipaalam sa inyong lahat kung bakit nagtrabaho si Mia bilang front desk staff. Hindi dahil sa kailangan niya. Hindi dahil sa pera. Ginusto niyang matuto. Ginusto niyang maunawaan ang buhay sa baba bago siya tumayo sa taas. Muling nagbuluman ang mga empleyado. Hindi usap-usapan na mayabang o maarte si Mia. Sa totoo lang, karamihan sa kanila ay nagulat dahil hindi nila naisip na ang kasimple-simplehan niyang kilos ay galing pala sa isang taong mayaman ang pinanggalingan. Lumapit si Rodrigo kay Mia at mahinahong tinapik ang balikat niya. At ngayong nakita ko kung gaano kalaki ang puso ng anak kong ito, gusto kong ipakita sa lahat kung gaano ako ka-proud sa kanya. Kinagat ni Mia ang labi niya, pinipigilang umiyak. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng pagmamahal ng ama niya, na ngayon lang niya naramdaman ng buong buo. Nagpatuloy si Rodrigo, hindi ko ginawa ito para itaas si Mia. Inawa ko ito para itaas kayong lahat. Kayong mga nagtatrabaho araw-araw ng walang reklamo. Kayong mga sumasalo ng pagod. Kayong mga nagiging dahilan ng pag-usad ng kumpanyang ito. Sa sandaling iyon, halos sabay-sabay na nagpahinga ang dibdib ng mga tao. Para silang biglang gumaan. Isang pakiramdam na hindi nila naramdaman noon kahit tumatanggap sila ng sweldo o bonus. Lumapit naman si Liza kay Mia. Marahang hinawakan ang kamay niya. Mia, bulong niya, ibang-iba ka pala. Pero kahit ganyan, hindi ka nagbago. Salamat dahil sa'yo nagising ang lahat. Ngumiti si Mia. Minsan lang pero sapat para maipakita ang buong puso niya. Liza, hindi ko to magagawa mag-isa. Kailangan ko rin kayo. At sa huling bahagi ng pag-uusap, humakbang si Rodrigo pabalik sa gitna ng lobby at nagsalita ng muli. Tandaan ninyo, sabi niya, ang respeto ay hindi hinihingi. Ibinibigay ito sa lahat. At lagi kayong may tatayong kasama ninyo, simula ngayon. Ang buong staff ay hindi napigilang pumalakpak. Hindi iyon pangkaraniwang palakpak. Ito ay palakpak ng mga taong unang beses nakaramdam ng pagiging ligtas, pinapakinggan at tunay na mahalaga. At si Mia, ang simpleng front desk staff na ilang oras lang ang nakaraan ay umiiyak sa harap ng lahat. Ngayon ay nakatayo na parang bagong anyo ng lakas at dignidad. Ang araw na nagdala sa kanya ng hiya ay siya ring araw na magdadala sa kanya sa mas mataas na posisyon, mas malaking pananagutan at mas malawak na pag-asa. At sa wakas, nakita niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang halaga. Sa mga sumunod na araw matapos ang malaking pangyayari sa lobby, napansin agad ang malaking pagbabago sa buong kumpanya. Para bang may kakaibang katahimikan na hindi nakakasakal, kundi nakapagpapagaan ng loob. Ang bawat empleyado ay biglang naging mas attentive, mas magalang at mas nagkakaroon ng pakialam sa isa't isa. Hindi dahil natatakot sila kay Sir Rodrigo, kundi dahil nakita nila ang malinaw na mensahe, may halaga sila. At ang pagrespeto sa isa't isa ay hindi na opsyon kundi batas. Si Mia naman ay mas naging abala. Sa halip na bumalik sa dating routine, mas pinili niyang tumulong sa HR kasama si Ma'am Teresa para ayusin ang bagong staff protection policy. Hindi niya iyon inutos, kusa niyang inialok. Alam niyang siya mismo ang bukas na ebidensya kung gaano kaimportante na protektahan ang mga empleyado mula sa pang-aabuso. Sa bawat pag-upo niya sa mesa, sa bawat paglalakad sa lobby, ramdam niyang ibang-iba na ang tingin ng mga tao sa kanya.
Hindi na siya yung tahimik na front desk staff na madaling apiin. Nakikita nila sa kanya ang laas, ang karanasan, at ang dahilan kung bakit dapat magkaroon ng malinaw na pagbabago. Habang sinusulat niya ang listahan ng guidelines, may lumapit sa kanyang 2 empleyado mula sa Customer Service Department. Pareho silang halatang kinakabahan pero may layon sa kanilang mga mata. Ma'am Mia, bungad ng isa, gusto lang po naming magpasalamat. Halos mapatitig si Mia sa kanila, ila nagtataka kung bakit. Dahil po sa inyo, nagkaroon kami ng boses, dagdag ng isa pang babae. Ang dami pong kliyente dati na nangiinsulto, nangiingay at nananakot. Pero hindi kami makalaban dahil takot kami na kami ang masisisi. Pero ngayon, iba na po. May bakas ng pag-asa sa mukha nito, isang pag-asang hindi niya nasisilayan noon. Lumambot ang ngiti ni Mia. Hindi dahil sa akin yan, sabi niya ng mahinahon. Dahil yan sa inyo, dahil handa kayong magbago at humarap sa katotohanan. Ako lang po ang naging dahilan para magsimula. Tumalikod na ang dalawa, ngunit bago makalayo ay dumaan si Liza at ngumiti ng malaki. Mia, tawag niya. Excited na ako na makita kang nakaupo sa office soon. Napataas ang kilay ni Mia, tila nagugulat. Ano? Tanong niya, medyo natatawa. Halata naman, sagot ni Liza, na ikaw ang susunod na magiging head ng customer relations. Hindi ka pa ba sinasabihan? Sa sandaling iyon, halos natigilan si Mia. Hindi pa niya naririnig iyon mula sa ama niya. Pero biglang sumingit ang isang tinig. Ako na ang magsasabi. Sabay lapit ni Sir Rodrigo, nakahawak sa isang folder. Hindi niya alam kung naririnig ba nito ang pinag-uusapan nila o sadyang alam na nitong iyon ang pinakamagandang timing. Mia, sabi niya, oras na siguro para i-level up mo ang tungkulin mo. Napatingin si Mia sa ama. Kitang-kita sa mukha niya ang halo ng takot at tuwa. Paano pong ibig niyong sabihin? Inilapag ni Rodrigo ang folder sa mesa. Ito ang proposal na ginawa ng management. Gusto nga nilang gawing bagong customer relations supervisor. Hindi dahil anak kita, kundi dahil nakita nilang kaya mong tumayo sa gitna ng problema at resolbahin ito ng may puso. Napatingin si Mia sa papel. Hindi makapaniwala. Parang ang bigat ng mundo ay napalitan ng isang napakalaking pakpak na handang itaas siya. Habang binabasa niya ang dokumento, napaluha siya ng hindi niya namamalayan. Hindi ito luha ng takot o luha ng hiya. Ito ay luha ng tagumpay na hindi niya inaasahan. Isang tagumpay na hindi ibinigay kundi pinaghirapan. Pa, hindi ko po alam kung kaya ko. Mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Lumapit si Rodrigo at hinawakan ang balikat niya. Alam kong kaya mo. Kung nagawa mong harapin si Regina at harapin ang lahat ng empleyadong naghahanap ng latas, siguradong kaya mong pangunahan ang Customer Relations Department. Bahagya siyang ngumiti at hindi mo gagawing mag-isa. Dahan-dahang napangiti si Mia. Isang ngiting buong buo, walang halong pagdadalawang isip. Sige po pa, sabi niya, may tibay sa tinig. Tatanggapin ko po. Sa sandaling iyon nagsimula ang palakpakan ng mga empleyadong nakapaligid. Hindi ito yung malakas o ua na palakpakan. Ito ay palakpak na puno ng suporta, pagmamahal at pag-asa. Sa bawat tunog ng palad nila, nararamdaman ni Mia na kaya niyang harapin ang bagong mundong ito. Nang matapos ang palakpakan, lumapit si Mr. Alfonso, ang dating manager na halos hindi makatingin sa sino man noong unang nangyari ang gulo. Ngayon ay diretso siyang nakatingin kay Mia. Ma'am Mia, handa kaming sumuporta at kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling sabihin. Hindi ito plastic, hindi ito pakitang tao. Ito ay tunay na pagsuporta mula sa isang taong natuturing sa pangyayaring iyon. Sa dulo ng araw, nang nakaupo si Mia sa bagong upuan sa opisina, may tahimik ngunit malalim na sandaling bumalot sa kanya.
Nilingon niya ang dating mesa sa lobby kung saan siya nakatayo noong araw ng insidente. Dati doon siya nadurog. Dati doon siya tumayo habang pinahihiya. Pero ngayon, naroon pa rin ang mesa, pero iba na siya. Hindi na siya iniiyakan, hindi na siya tinatapakan. Isa na siyang lider, at sa katahimikan ng opisina, naramdaman niyang hindi ito pagtatapos ng kwento. Ito ang simula ng bagong kabanata ng buhay niya, isang kabanatang siya mismo ang nagbukas gamit ang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. At ang pinakamaganda sa lahat, hindi niya kailangang patunayan kung sino siya sa pamamagitan ng pangalan niya. Napatunayan niya ito sa pamamagitan ng puso niya.